Mga ka-sports, February window na naman ng FIBA at grabe, sobrang exciting ng mga laban. China versus Chinese Taipei and syempre ang pinaka-highlight ngayon, Gilas Pilipinas versus Australia sa MOA Arena. Pwede na ba nating maputol ang win streak ng mga Aussies? Ready na po ba kayo? Tara pag-usapan natin ng sobrang detalyado. Let's go! Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat! Mga ka-sports, para malinaw po sa lahat, itong February window na ito ay napaka-importante para sa standings at para makita kung hanggang saan na ang level ng mga Asian teams heading toward bigger tournaments. Dito sinusukat po ang chemistry, adjustment at kung sino talaga ang totoong malakas sa Asia ngayon. At kasama dyan, dalawang sobrang init na laban ang mangyayari. Unang-una, China versus Chinese Taipei at Gilas Pilipinas versus Australia. So mga ka-sports, dito muna tayo sa China versus Chinese Taipei. Unahin muna natin ang mga country na ito dahil hindi lang ito simpleng laro. Rivalry po ito at history din ito. Pwede din natin matawag na pride game at hindi lang po basta pride, kundi basketball pride talaga. Sa China, traditional isa sa pinakamalakas na bansa sa Asia. May height advantage po sila, malalim ang talent pool, systematic ang laro, structured offense. Kilala sa mabibigat po na big men. Pero mga ka-sports huwag po nating maliitin ang Taiwan dahil ang Chinese Taipei, kahit hindi star-studded ang lineup nila, kilala yan sa disciplined offense, mabilis na ball movement at deadly perimeter shooting. Kapag uminit ang kanilang shooters, nako, napakadelikado kahit anong giant team yan. Mga ka-sports, ang interesting part pa dito, parehong teams ang may gustong patunayan. Sa China, gustong bumawi at patunayan na sila pa rin ang powerhouse. Sa Taiwan naman, gustong mag-iba ng narrative. Hindi lang sila side character sa Asian basketball, gusto nilang maging bida. Kaya expect natin sa larong ito physical game, strategy, coaching battle at emotional crowd moments. So ngayon mga ka-sports, dito tayo sa Gilas Pilipinas versus Australia. Ngayon, ito na talaga ang main event na inaabangan po nating lahat. Ang ating national team versus mga Aussies. Ang venue at bigat ng laban, gaganapin po ito sa Mall of Asia Arena. Home court advantage po tayo mga ka-sports. Siguradong punong-puno ang crowd at sigawan, of course, no? Hype, energy, lahat ibubuhos ng ating mga kababayan. Pero tandaan mga ka-sports alam naman natin ang Australia isang powerhouse team kaya hindi basta-basta silang kalaban. Hindi lang sila strong team, sila ang isa sa pinaka-dominant sa region, solid system, disciplined players, mataas ang basketball IQ at matitibay sa depensa. So ngayon ang big question, bakit malakas sila? Unang-una po yung physical brand of basketball. Strong fundamentals, excellent spacing, quick transition offense, at deep bench kahit sinong pumasok is very dangerous. Mga ka-sports, meron silang identity na hindi sila basta superstar dependent. May system team sila kaya mahirap kalabanin. So ano naman ang dala ng ating national team? Pero syempre hindi rin magpapatalo ang ating Gilas Pilipinas. Of course, improve na po yung chemistry, better understanding ng system, players with international experience ang nadagdag, especially si QMB, height na mas competitive kumpara po dati. At ang pinaka-importante puso at crowd support. May shooters na po tayo, may bigs, may slashers, at may playmakers, at kapag sabay-sabay gumana yan, ibang usapan na po iyan. So ngayon mga sports, paano mananalo ang ating national team? Una-una po mga sports, defense is everything. Kailangan makontain ang shooters, walang open looks, bawal breakdown sa rotation. Pangalawa, yung mga rebounding battle, of course, no? Australia, malakas sa boards. Second chance points, bawal ibigay. Box out, discipline, effort. Pangatlo,
ililimit yung mga turnovers. Australia, mabilis mag-convert ng pass break, every mistake may kapalit. Pang-apat, efficient offense. Smart shot selection, alisin ang one-on-one hero ball, kailangan may rhythm and motion. Kapag nagawa ng Gilas ito, may chance, hindi possible, hindi guaranteed, pero may laban na po tayo. So ngayon, mapuputol ba ang kanilang win streak ng mga Aussies? Ito po ang malaking tanong, kaya ba nating patigilin ang kanilang win streak? So for me mga ka-sports, posible yes. May discipline ang ating Gilas, hindi nagpapanik, hindi bumibigay sa pressure, naglaro ng matalino. Pero kung turnovers, lapses sa depensa, poor execution, nako, delikado po tayo dito. So ngayon mga ka-sports, ano man ang mangyari, siguradong isa ito sa pinaka-exciting ng laban ng taon. China versus Taiwan pa lang, init na, sundan pa ng Gilas versus Australia. Nako, iba na po yan. History, pride, at puso ng buong Pilipinas ang dala ng court. So ngayon mga ka-sports, comment kayo sa baba ha. Go Gilas kung naniniwala kayong kaya natin nito. Australia, kung tingin nyo, sila pa rin ang hari ng Asia ngayon. Don't forget to like and subscribe at share para sa mas marami pang hype breakdowns at basketball updates. Laban Pilipinas puso. So paano? Ingat po kayo. Got one win rather, and then they fell to China the last game. Ibrahim knocks it. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!